Kung babalik ako sa time na first day ko sa gym, marami akong bagay na gagawin differently. So 8 years na ako nag-gym. So lahat ng pagkakamali, nagawa ko na. So kung baguhan ka pa lang o kaya balak mo pa lang mag-start mag-gym, panoorin mo yung video na to para maiwasan mo na yung mga mistakes na nagawa ko. So ito yung 5 bagay na gagawin ko differently kung magsisimula ulit ako. Number one, I would focus on fewer exercises. So nung baguhan ako sa gym, akala ko mas marami yung exercises mo, mas maganda. Akala ko mas madalas ka nag-gym, mas okay. So hindi pala ganun. So dati naalala ko nun, inaabot pa ng 8 to 10 yung exercises ko. Chest pa lang. Yung isang session ko sa gym, inaabot ng 2 hours. Tapos halos araw-araw ako nag-gym nun. So akala ko, productive yun. Pero ang nangyayari pala, napapagod lang ako pero hindi optimal yung progress. So ngayon, naintindihan ko na. So hindi siya nadadaan sa dami ng workout tsaka kung gaano kadalas. Nadadaan siya sa quality tsaka sa progressive overload. Kung babalik ako sa time na first time ko mag-gym, magpo-focus ako sa mga compound exercise. Kasi yung pinaka-importante eh. Yun yung workout na tinatamaan yung maraming muscles, hindi lang isa. So ano ba yung mga example niyan? Ang mga example niyan yung squat, bench press, pull-ups, rows, and overhead press. So lagi kong sinasabi yan sa mga video ko, focus on sa mga compound lifts or exercise. So nung ginawa ko yun, nakita ko talaga na mas mabilis yung improvement. Kahit 4 to 5 yung exercise ko sa isang session, napansin ko talaga na mas nag-improve yung katawan ko tsaka mas lumakas ako. Number two, I will stop changing my workout too often. So ito pa yung pagkakamali ko nung baguhan ako. Papalit-palit ako ng workout routine. So minsan full body, minsan bro split, kung ano-anong ginagawa ko, kung ano yung makita ko sa internet o kaya kung ano yung makita ko sa mga ka-gym ko, ganun. Ay, parang kakong okay yung ginagawa niya, di ba? So akala ko, kailangan pabago-bago yung workout mo para mas mag-improve. So hindi pala ganun. Progress comes from consistency, not constant change. So kung paiba-iba yung workout mo every week, so mahirap i-track kung lumalakas ka ba talaga. At kailangan mo rin kasi makabuild ng muscle memory. Kailangan ma-master mo muna yung isang workout routine para ma-build mo yung tamang form. Tsaka, ano pa, para masanay din yung muscle mo at mas lumakas siya. Kung magsisimula ulit ako, pipili lang ako ng isang solid na workout routine. So mag-stick lang ako doon. Siguro may mga konting adjustment lang, ganun. Pero mag-stick pa rin ako doon sa original plan ko. Doon mo kasi talaga makikita yung tunay na progress. Number three, I would prioritize sleep. Ito yung isa sa mga bagay na binabaliwala ko dati. Akala ko hindi siya mahalaga. Kasi consistent naman ako sa gym. Tapos nagtataka ako, bakit kaya ganun? Ang tagal ng progress ko. So later, na-realize ko na yung pagtulog pala o yung pagpapahinga is sobrang big deal pala yun. Sobrang laki pala ng part nun sa muscle growth. Kasi yung muscle, lumalaki siya hindi habang nag-gym ka. Lumalaki siya habang nagpapahinga ka, lalo na pag natutulog ka. So anong nangyayari kasi ganito? So sa gym, pag nagbubuhat ka, binibreak niya dun yung muscles mo. Yung muscles fibers mo, na sinisira niya, ganun. So pag nagpahinga ka na, natulog ka na, dun nagre-rebuild yung muscle mo. So isipin mo, paano siya magre-rebuild kung kulang ka lagi sa tulog, kung hindi enough yung pahinga mo, 'di ba? Kung magsisimula ulit ako sa pinakauna, ititreat ko yung tulog o yung sleep ng part ng training ko. Hindi siya optional, essential siya. Number four, I would pay more attention to nutrition. Ito rin talaga yung isa sa mga pinakamalaking pagkakamali ko nung baguhan ako. Wala talaga akong pakialam sa kinakain ko. Wala talaga akong pakialam sa diet ko. Kung ano lang yung gusto kong kainin ko, ano lang yung trip ko, yun lang yung kinakain ko. So, pero nung binago ko siya, na natutunan ko, ba't kaya ako ganun? Ang tagal ng progress ko. So, yun, nag-research na din ako, nag-aaral na din ako. So, yun, sobrang importante pala ng diet. So sabi nga nila, naniniwala din ako, 30% lang yung workout. Yung 70% sa diet talaga siya. So simula nung inayos ko yung diet ko, dun ko talaga nakita yung resulta. Doon ako nag-start na nagbibilang ako ng calories, pinipilit ko na sa isang araw, mahit ko dapat yung protein intake ko. So sa diet naman, iba-iba kasi tayo eh. So pag fat loss ka, yun yung goal mo, dapat naka-calorie deficit ka naman. Pag naman gusto mo mag-gain ng muscle, dapat calorie surplus. Kailangan balance din yung diet mo. Kailangan kasi nakukuha ng katawan mo yung nutrients na kailangan niya. So make sure na nahihit mo yung protein intake mo. Carbs mo for energy pa nagwo-workout ka. Tsaka yung healthy fats kailangan din yan for hormone support naman.
So, hindi naman kailangan ng perfect diet. Kailangan lang consistent ka. Number 5, I would focus more on consistency. Sa una kasi, excited ka pa sa gym. Naalala ko nun, sobrang intense ko mag-workout nung una eh. Pero yung feeling kasi na yun, nawawala yun after ilang months, ganun, sasawaan ka din. Lalo na pag una, nag-start ka, may mga kasama mo yung mga kaibigan mo. Ngayon, nag-stop sila, ganun, ikaw na lang mag-isa. Tatamarin ka din kasi eh. Yun yung mahirap dun. Dun napapasok yung pagiging disiplinado mo. Na kahit ayaw mo mag-workout, na kahit hindi mo siya feel, uubligahin mo yung sarili mo. Hindi na siya ganun ka-intense katulad nung una, pero I make sure na consistent ako. Yun yung pinakamahalaga dyan. Basta itong tandaan mo, mag-focus ka sa simple workout, sa consistent training, good sleep, proper nutrition, tsaka sa long-term discipline. Sa pag-gym kasi or sa pag-workout, hindi naman nananalo dyan yung pinakamabilis eh. Ang totoong nananalo dyan, yung pinaka-consistent. So kung may napulot kang aral or lesson sa video na to, pa-like naman ako and pa-share. Thank you sa panonood ng video and see you next time.